Kahapon mga mare, nagtry nga pala kami ng kapatid ko na gumawa nga pala nitong musubi. Madali lang naman siyang gawin, yun nga lamang mga mare, kailangan talaga kompleto kayo ng gamit at saka ng ingredients. Ito nga pala ay pinag-order lamang ng aking kapatid online. And kung gusto nyo niyan, lalagay ko din yung mga link niyan dito sa comment section or sa yellow basket. Ito nga yung pangunahing ingredients, itong luncheon meat. Kahit ano namang brand mga mare ay pwede. Kailangan din natin ng itlog at ipiprito lang natin yan ng palapan. Dahil mamaya huhulmahin natin yan, nakahulma nga nitong luncheon meat. After maprito ng itlog, ito namang luncheon meat yung ating ipiprito. Medyo makakapal nga pala yung gayat niyan kasi sample pa lang naman yan. Bali, 6 na gayat nga pala yung nagawa dun sa maliit na luncheon meat. At sabi ng kapatid ko, wag daw masyadong totostahin, gawa ng lumiliit yung luncheon meat. At tamang pag golden brown lang ng konti. Habang nakasalang yung luncheon meat, naggupit-gupit na nga pala ng nori itong kapatid ko. At ako naman ito, hinango ko na nga pala itong mga pinipritong luncheon meat. At sinunod naman ng kapatid ko yung paggagawa nitong sauce. Bali, sabi niya, pinaghalo-halo lang naman daw niya diyan ay toyo, oyster sauce, ketchup. Tapos itong mga powder na pinaglalagay niya. And then naglagay din nga pala siya dyan ng sugar at ng konting tubig. Bale, tansyahan lang yung ginawa niya dyan. And proceed na tayo dito sa may kanin. So bale, nilagyan niya lang yan ng mayo. Tapos itong seaweeds na ginupit-gupit namin kanina. Naglagay din siya ng white pepper pero onti lang kasi malasa na yan. Haluin lamang natin ng maigi mga mare para kumalat nga yung seaweed na ginupit-gupit. Pero mas okay daw kung dudurugin na lang yung seaweeds para hindi magbuo-buo. Dito sa ginawang sauce, inilagay naman yung mga luncheon meat na pinrito para magkaroon nga ng lasa. Bale, may lasa naman na yan para lang talaga mas masarap. Inilagay nga dyan sa sauce na ginawa. Bale, balak nga pala ng kapatid ko na magbenta nga pala nito. Meron kasi akong kapatid na nurse and gusto nga niya na magpa-order din nga nito. Kaya naman, ayan, gumawa kami ng sample. And tanong ko pala sa inyo mga mare, magkano ba yung bentahan nito sa inyo, dyan sa lugar nyo? Di ba kasi namin alam mga mare, tsaka hindi pa rin nga nakakapag-costing yung kapatid ko. Anyway, dito na nga tayo sa itlog. So, bale, meron din nga palang na-order na molder nga pala yung kapatid ko nitong musubi. And doon na nga lamang niya minold yung itlog. So una pala mga mare, naglatag lang siya dyan ng plastic. Bali, hindi kasi nakabili ng cling wrap kaya plastic na malinaw na nga lamang muna yung ginamit. Naglagay lang siya ng seaweed wrapper dyan sa may ilalim. Mas okay daw mga mare kung yung malapad yung bibilhin nyo. Maliit kasi itong nabili ng kapatid ko pero try lang naman to. Sa susunod nga bibili pa siya ng mas malapad dyan. So unang nilagay yung kanin, sunod yung itlog, tapos yung luncheon meat. Ipipress lang natin para magandang at buong buo. And then after nyan mga mare, maglalagay ulit sa ibabaw ng nori wrapper. Tapos sa ibabaw mga mare, syempre lalagyan natin yan ng mayo. And that's it. Yan na, tapos na. Babalutin lang natin yan ng cling wrap. And pwede nang ibenta. Sa mga convenience store, nasa 75 nga daw yung presyo nito. Pero depende pa rin naman yan sa magiging gastos o sa magiging puhunan nyo. Syempre, kailangan talaga mag-costing para naman meron talagang tubuin. Syempre, yung unang gawa namin, titikman na nga muna namin. Unang kagat, napakalasa talaga. Grabe, kahit bawal sa akin yung itlog, napakain talaga ako. Grabe, sa isang piraso nga nito, busog ka na. Mabigat sa tiyan kasi nga kanin siya. Siya mga mare, kung gusto nyo rin ng mga gamit na ginamit namin, lalagay ko yung link sa comment section or sa yellow basket ha.